So yo, what's up mga ka-bird brain? Welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwedeng may gasolina. So ngayon mga ka-bird brain, ang content natin is pipili ako kung ano ang pinaka-the best na setup nitong Insta360 Ace Pro 2 ko. Kasi nga itong mga nakaraan, kakapili ko ng settings, magandang exposure, may mga shot ako na sobrang jitter or flicker, nagpi-flicker. So ngayon, magte-test ride tayo, maraming settings. So ngayon, ang settings ko uunahin natin is by the way, nakaano ako ND32 na lens kasi medyo maaraw. Hindi siya yung tarik man na araw pero medyo may kulimlim ng konti pero maaraw kasi tinesting ko yung 16, ND16 tapos inoto ko yung settings. Medyo na-overexpose ako pag nag-manual. So ND32 ginamit ko. Pero kung tutusin ko matarik araw, mas maganda ND64, depende sa settings mo. So ngayon, let's start. ND32 yung nakasalpak. Ang current settings ko is 4K, 30 FPS, naka-off yung HDR, naka-off yung stabilization, naka-auto yung settings ng shutter speed, basta yung exposure, yung ISO, shutter speed, naka-auto yun. So okay, ito yung first ride natin. Naka-action din pala yung ano ko, yung camera. Ayan. So, sana maganda. Tignan natin. Hindi ko na gagamitin yung linear. Action na yung gagamitin ko na point of view. Kasi nung nakaraan nga nag-jitter siguro, na overexpose lang yung video ko kasi naka ND16 ako noon, tapos naka 60 shutter speed lang ako, pero pag check ko kanina yung ND16, overexpose pala siya pag ganung settings. So baka dahil doon. Anyway, check natin. Ayan, ride lang tayo. Siguro mga ilang meters, 500. Okay na siguro yun. Importante makita natin, ayan, gumagalaw ako pa konti-konti. Yung normal na riding ano natin. Normal na ano lang. Ayan, check natin. Kasi gusto ko talaga yung may motion blur eh. Kaso nga, akala ko yun yung cause. Pero tignan natin kung yun ba talaga yung dahilan. O dahil overexposed lang ako kaya siguro nag-jitter. Okay, so dito tayo. Okay, so next settings tayo. Ang next settings ko is ang nabago lang stabilization. Ginawa kong standard. So ipapaskil ko na lang yung settings para di kayo malito. Ayan. May hinahabol kasi akong kuha eh. Tingin ko makukuha ko yun sa 120 fps over 120 fps tas 240 na shutter speed. Doon ko siya makukuha. Kaso ang bigat kasi nun pag ganun ng edit mo eh. As much possible dapat 4K 30 ka lang eh. Pero bahala na, tingnan natin. Lingon-lingon lang tayo ng konti. Yan. Yan. Uulan na naman. Ang malas naman. Tumigil na nga eh. Bumalik na nga lang ako eh. Uulan na naman. Huwag ka naman ganun. Kakabalik ko lang eh. Umulan na kasi kanina nag-test ako. So ulan na naman. Okay, isa ulit na settings. Next. Baka isipin nila nagte-testing ako ng ano dito, ng racing kasi nakakailang balik ako. Pero camera lang. Okay, next settings. Okay, ito
same settings to. Ang nabago naman dito is yung HDR in-on ko lang, active HDR in-on ko lang. So hindi ko sure kung ano bang epekto ng HDR na yun, hindi ko alam eh. Check natin mga ka-bird brain. Pagpasensyaan nyo na kasi kailangan ko ito gawin kasi gusto ko kayo mabigyan ng magandang quality ng video. Ayan. Sunod natin ko content yung counter steering, kung paano mag counter steer. Hindi naman tayo professional doon pero kahit pa paano may basic knowledge tayo doon. Okay, so next settings, ikot tayo. At itong iniikot ko guys, ano rin to, nasa 1 kilometer din to. So siguro enough na to para makapag-decide tayo kung ano ba magandang settings. So ito mga ka-bird brain, nagpalit ako ng ND64 na lens kasi feeling ko overexposed ako. Kasi nga nag-manual settings na ako ngayon. Manual settings, 4K, 30 fps, 60 shutter speed. Naka-on yung HDR, hindi ko na in-off. Tapos naka-standard stabilization. So ang babago-baguhin ko na lang dito is yung shutter speed tsaka yung FPS. Ayan, so naka ND64 na ako. So tingnan natin. Hindi matarik yung araw pero ba't ganun? Overexpose ako sa 60 shutter speed lang. Kahit naka 100 ISO ako. Kasi pag in-auto ko settings, mas darker pa yung auto eh. So hindi ko sure kung overexposed ba. Tingnan ko na lang sa PC mamaya. Hindi kasi ito kagaya ng mga camera, yung mga DSLR. Makikita mo kung overexposed ka o hindi. Ayan, so another 1 kilometer. Para ako nagja-jogging Kasi pag nagja-jogging dito ako eh. So next settings tayo. Hanggang umabot tayo ng 120 fps. Next settings. Then ito naman, nag-experiment ako. Ganun pa rin, 4K 30 fps. Ginawa ko namang 240 yung shutter speed. So tingnan natin. Ganun pa rin as is yung settings. Ang binago ko ng shutter speed, ginawa ko 240. Tignan natin yung mga difference, kung malaki ba. Para ako nagra-rides dito Oh, basa. Okay, next tayo. So ito, tumalon na ako ng 60 fps, then naka-auto lahat. Ang binago ko lang 60 fps, then the rest auto. Auto yung ISO, auto yung shutter speed. Yan. Yan, lingon-lingon lang tayo para makita natin kung kamusta ba siya pag lumilingon.
Sana hindi tayo pagbawalan dito. Hindi naman tayo kamote masyado. Ayan. Then magko-compare ako mamaya ng walang lens, yung naka-natural lens na naka-ano lang, auto. Ayan, so si kuya, nakikita niya ako sa isip-isip niya, parang ano to nagtitest-test. So di nga alam kung ano tinitest ko. Isipin niya nagre-racing ako. Okay, next. So ito 4K 60 fps, ginawa ko na siyang 120. Nag-manual na ako, 120 na shutter speed. Yung ISO ko ganun pa rin, laging naka-max ng 400 lang yan. Yan, ginamit natin yung 180 degree rule, 60 by 120. Yan, check. Check. So, kumusta? Vibration check. Ayan, may konting tagtag. Tignan natin kung goods ba yun. Basta importante hindi lang mag-jitter, okay na ako dun. Yung focus naman, kasi may scenario na gusto kong kunin yung isang angulo. Yung kunyari, itong nadaanan ko, gusto ko i-focus. Pagka mababa kasi ang FPS mo, blurred talaga yon. Kasi nga, ang goal ng mababa FPS, motion blur. At saka mababang shutter speed. Kung gusto mo yung mga nakaka-capture mo yung mga dadaanan mo na mga building, gagawin mo, magtataas ka ng shutter speed tsaka ng FPS para maganda yung kuha. Pero yun nga, hindi mo yung kailangan totally. Unang-una, mabigat yun sa editing. And pangalawa, baka mabilis mapuno yung storage. Yung dati kong 1 hour mahigit na video, baka maging 45 minutes na lang, ganun. Pero anyway, i-check natin, papakita ko sa inyo. Dali. Bungguin mo na sila. Joke lang. So yung field of view ko, siguro mag-action na lang ako. Pero ipapakita ko pa rin para makapag-decide talaga ako. So itong mga ka-bird brain, tumalon na ako ng 120 fps. Tapos naka-auto yung settings natin. Then yung field of view pala nito na bago kasi wala nang action yung field of view ng 120 fps. Ang field of view nito is action. Ay, mega pala, sorry, mega. Yan. So auto yung settings ito. 4K 120 then auto. Field of view mega. Okay, next. So, huwag kayong manawa mga ka-bird brain. Sa mga hindi naman sa camera masyado, yung hindi camera enthusiast, yung mga kagaya kong lang, may idea pero hindi yung talagang professional. So, ito para sa atin to. Pare-paras tayong mag-test. So, ito mga ka-bird brain, ganun pa rin, 4K, 120 fps. Kaso naka-manual na tayo. Yung shutter speed ko is 240. Sinunod lang natin 180 degree rule. Tapos yung ISO ko kasi medyo madilim na ngayon, hindi naman sobrang araw. So medyo nag-darken siya. So ginawa ko,
Yung yung kaninang nakaset na 400 ISO, ginawa ko na lang auto. Kasi aangat man yan, baka wala pang 800 umangat. So inoto ko na yung ISO, hindi ko na nilimit sa 400 kasi madilim siya sa 400. Okay? Para safe tayo into darker place. Inoto ko na. Yan. Yan. Okay, patapos na tayo. Konti na lang. Dumilim ulit. Konti na lang, konti na lang. Last settings. So ito mga ka-bird brain, nakaano ako, tawag dito, ganun pa rin, 4K, 120 fps, 240 shutter speed. Ang binago ko lang, ginawa kong narrow. So ito na yung comparison natin. Last video na to, bago tayo mag-outro. Mas oh, binanata ng 120 oh. Huwag nyo gagayahin yung mga yun, idol, delikado yun kasi maraming tumatawid dito eh. Dito sa part na to may tumatawid dito. Naku, baka nabulaga siya dun. Basa pa naman dun. Pero malamang makapit naman yung gulong nun. Kasi hindi naman wawaswas ng ganong kabilis yung o hindi makapit ang gulong niya. So anyway, ka-bird brain, tapos na tayo. So sana makapili ako dito. Kasi kung daw makapili, nako. Ito yung ipang-uuwi ko na settings. Ito yung pinakamabigat na settings. 4K, 120, 240. Naka-narrow. Ay, narrow to. Linear, sorry. Linear yung field of view. So, uuwi na tayo. Para ma-check natin sa, sa computer. Siguro kung sunny day, baka ito na lang ND64 gamitin ko or 32. Pag-isipan ko kung 64 ba o 32. Yung parang default kong gagamitin. Kasi kung overexpose ka naman sa depende kasi. Kunyari gagamitin mo is nag-stick ka sa settings na 4K, 30 fps tapos 60 na shutter speed. Pagka maaraw, mababa yung ND16, even 32 mababa yun. Ngayon kung gusto mo nga mag-save sa 16, may isang way naman, babaan mo yung yung EV, yung sa settings ng mo, babaan mo ng negative, babaan mo siya para dumilim yung exposure mo. Babaan mo yung exposure mo. Yun yung isang way kung gusto mo mag-stick sa isang ND filter. Tapos, let's say nakaano ka ganun nga ginawa mo, binabaan mo. Ngayon, ang concern mo naman dyan is, paano kung napasok ka sa mga tunnel, madidilim? Sobrang dilim nun pag pumasok ka doon. Kumbaga maliwanag sa view mo, pero sa camera mo sobrang dilim talaga. Kasi wala nang ilaw eh. Ngayon, ang isang solution doon, yung ISO mo, wag mo na i-limit sa 400. Gawin mo na lang siyang i-auto mo na lang. Kasi nag-limit ka naman na ng shutter speed eh. So wala nang ibang gagalawin yung camera mo. Nag-limit ka na rin ng exposure. Kunyari, ginawa mo negative 2. So, wala na siya ibang gagalawin. Let's say, pumunta ka ng madilim, ang gagalawin na niya yung ISO mo. Ngayon, ang problema naman nun, may tendency sa madilim na part, magkaroon ng grain. Mag-grainy siya. Kasi pipilitin niyang lumiwanag sa madilim na part. Pero, okay na yun kasi hindi naman yung buong shot mo magiging grainy. Ang magiging grainy lang yung madilim na part. At least lumiwanag. Mamili ka. Hindi nga grainy yung shot mo, wala namang makita.
or grainy yung shot mo pero na may nakita, di ba? So, ang pinaka-safe dyan, i-auto mo yung settings mo ng ISO. Kaysa mag-limit ka ng 400. Yung goal ng auto is para mapaliwanag mo yung madilim na part. Kaya lang naman tayo naglilimit minsan ng 400 kasi minsan alam naman nating kaya nating ma-overexpose eh. Kaya lang tayo naglilimit ng 400 kasi minsan na-overkill na natin yung yung ilaw na pumapasok. Pero kung lamang yung pampadilim mo, pampadarken ng exposure, so mag-alat ka sa pampaliwanag mo naman sa madilim na place. So, i-auto mo. So, ito ay ibang settings din to mga ka-bird brain. Ang current settings ko is 4K, 60 fps, 120 na shutter speed. Tapos, naka 8,000 na white balance. Tapos, yung ISO ko is naka-auto. Papunta ko siyang LBC. Kasi nabutan ako ng ulan. So tingin ko ito na yung gagamitin kong settings. Tingin ko smooth na to eh. Ngayon, medyo makulimlim ngayon. Madilim. Kasi umuulan eh. Dali. Baka biglang bumuhos na naman. Makapunta lang ako ng LBC, safe na. So ito naman mga ka-bird brain, 4K 60 fps, 120 shutter speed, naka-high yung sharpness. Yung kanina naka-medium lang 'yon. So tignan natin kung may pinagkaiba ba. Umuulan pa rin, basa na ako. Dali, baka biglang bumuhos. Tignan natin kung smooth ba to. Pero feeling ko ito na yung gagamitin ko. Namimili na lang ako ng sharpness kung naka-low ba dapat o naka-high. Kasi pag naka-high, maganda sa cellphone. Pag naka-medium, maganda sa desktop. Pag naka-low naman, ikaw yung magma-manual edit sa computer. So, tignan natin. Pero hindi naman na masyadong pansinin yun. I think, bahala na. Importante sa akin na hindi nag-jitter yung video. Baka biglang kumabig to eh. Ayan. Oh. Hindi pa nagbigayan, nag-away po. Ego sa ego, naglaban. Ayan, so tingnan natin yung motion blur niya kung maganda pa. Pero kumpara sa 30 fps na naka 60 shutter speed, mas yun, mukhang mabilis yun. Yung motion blur niya, sobrang blur. Kaso para hindi masakit mata, kagaya ko, yung 30 fps sa akin, masakit sa mata. Hindi ko trip. Pero depende naman sa inyo yan mga ka-bird brain eh. Pero sa akin, ito mas prepare kong settings. So, ayun lang mga ka-bird brain, papakita ko sa inyo kung ano ba yung napili ko. At mag-comment na rin kayo kung ano ba yung natripan yung settings ko. So, ang gear ko palang gamit is action camera ko is Insta360 Ace Pro 2. Naka-ND 32 ang sinalpak. Ay, 64 yung sinalpak ko ngayon. Then, naka
Rode Wireless Go 2 na microphone. So yun lang naman mga ka-bird brain, kita kita sa next episode at lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.